You've successfully submitted your application. We'll inform you within 1 working day on the status of your account. Actually guys, hindi pa nakaabot ng 1 minute ay may natanggap na po akong result. At nang pinindot ko po itong got it, ay ito na po ang lumabas. So nasa dashboard na po ako ng SeaBank guys. At may savings account na po ako. Hi guys, good afternoon. Once again, my name is Melvin and welcome back to my YouTube channel. Alam nyo ba guys na sa lahat po ng online banking application na na-experience ko, dito sa SeaBank pa lang po ako naka-experience ng napakadaling mag-apply ng o mag-open ng savings account. Wala pang 5 minutes guys ay na-approve na agad ang application ko at nakaroon na kaagad ako ng bank account. Itong SeaBank pala guys, as what I have researched, ay dati pala itong Bangko Laguna Incorporated. Anyway, hindi ko familiar ito guys dahil taga Davao ako. Pero isang rural bank din po ito guys. BSP regulated din po at PDIC insured up to 500,000 per depositor. At nag-o-offer ng up to 4.5% interest per annum. At ang isa sa nagustuhan ko dito sa SeaBank guys ay free transfer of money. Wala pong charge na mag-transfer ng pera papunta sa ibang bangko or e-wallets sa pamamagitan po ng InstaPay at PisoNet. Wala rin po itong minimum maintaining balance, lock-in period at account fees. Kaya kahit po wala po tayong income ay pwede po tayong makapag-open ng savings account dito. And there's more. Pwede daw po tayong magbili ng prepaid load dito guys at may discount pa. Pay on time with bills payment at marami pa pong iba. At ito pa guys, ang SeaBank pala ang nagpapatakbo ng SpayLater sa Shopee. So yun po yun guys, kaya sundan nyo lang po at tapusin ang bidyong ito dahil sa bidyong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-open ng savings account sa SeaBank. Disclaimer lang po, ang bidyong ito ay hindi po sponsored ng SeaBank guys ha. At hindi rin po ako expert sa mga online banking application. Kaya kung may mga error na po o mga technical error or system error na po sa inyong application, ay sa customer service na po kayo direktang makipag-ugnayan. So let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe at sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa tuwing may i-upload akong mga tutorial video sa aking channel. Maraming salamat po. So ayan po guys, dahil bago pa rin po ako sa SeaBank, ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang SeaBank app. At sa search bar, i-search lang natin ang SeaBank. So ito po ang pipindutin natin, SeaBank PH. SeaBank PH, fast and easy banking. So tara, i-install na natin. I-click natin itong install. At ayan na po, installing na po siya. At habang installing po siya guys, dadaan po tayo saglit sa kanilang about this app. So ito po yung mga iilan sa mga nabanggit ko kanina, yung mga features and services ng SeaBank. So kayo nilang pong bahalang magbasa. At ayan po guys, na-install na po siya. I-open na natin, i-click na natin itong open. SeaBank, a rural bank. So i-click na natin itong while using the app. And then click allow. Start your SeaBank journey. So may dalawa po tayong pagpipilian sa pag-sign up guys. I-continue ba natin sa ating Shopee account kung meron po tayo, or sign up with mobile number. So halimbawa guys, kapag may Shopee account na po tayo, pwede naman tayong mag-sign up with Shopee. I-click na natin itong continue with Shopee. Halimbawa, ito po ang pipiliin ko. SeaBank will receive your user profile, your address information, and your order information. So i-click lang natin itong continue guys kung sangayon po kayo dito.
At kapag yung isa yung pipiliin natin sa pag-sign up, yung gamit lamang ang ating active mobile number, halimbawa sa akin, yun po kasi ang pipiliin ko. So balik po tayo doon sa start. So ito po yung pinili ko guys, sign up with mobile number. I-click lang natin ito guys. And then dito po natin ilagay ang ating active mobile number. And then itong referral code guys, optional lang po ito. Pwede po nating skip yan kapag wala pong nag-refer sa atin dito. At pagkatapos niyan, i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check to agree to see bank terms and conditions. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next. And then hintayin po ang OTP na i-send sa ating mobile number na inirehistro. At kapag nalagyan na po natin ng OTP, automatic po iyang magni-next. Ngayon, gagawa na po tayo ng ating password. So, ang gagawin nating password guys ay mula 8 hanggang 16 characters. At kailangang mga litra at numero ang ilalagay natin. At pagkatapos natin makagawa, i-click natin itong may next sa baba. At kung gusto po natin gamitan ng fingerprint ng ating paglalagin, click na natin itong activate now. Pero kung hindi muna, i-click na natin itong later. So dito na po tayo sa ating facial verification guys. Please position your face properly in the frame. Your face will be automatically captured. Please ensure the following. So ito po yung instruction sa pag-selfie guys. Kailangan raw ay makita ng buo ang ating mukha. Hindi natabunan ng ating buhok. Kailangan walang sunglasses, face mask at kung anong mga accessories. At kailangan maliwanag ang paligid. So, i-click na natin itong Start Facial Verification. Click lang natin while using the app. At ayan po, ilagay na po natin ang ating mukha sa frame. At automatic na po iyang magka-capture. At ayan na po, verification in progress. Please be patient while we verify your information. So, ayan po guys, verifying na po siya. Hintayin lang natin saglit. At ayan po, verification completed. Select an ID. So ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng SeaBank guys. Plastic fill ID card. So ito po yung Philippine National ID guys. So kailangan plastic na po yung ID, hindi po pwede yung temporary ID. Yung nakapapil pa po. Next paper, e-fill ID. UMIT. At dito sa other IDs, pwedeng postal ID, driver's license, passport, at SSS ID. So sa akin itong driver's license. So ito po yung instruction guys for taking ID photo. Kailangan ang gamitin natin ay ang ating physical ID. Kailangan hindi blur at clear at kailangan walang nakakover sa anumang party ng ID. And then i-click na natin itong take ID photo. At ayan po, kailangan ang ating ID ay plastada dyan po sa frame. And then i-click po natin itong may bilog na puti. Kung okay na po. And then i-click natin itong confirm. Next po, ang pipicturean natin ay ang likod ng ating ID. Identity details. So automatic na po nakalagay dito ang ating personal information guys na nakasulat sa ating valid ID. Pero kailangan pa rin natin i-double check guys. Baka may mga maling spelling o maling information. Kapag okay na po, i-click na natin itong next. Next, dito na po tayo sa ating additional details. Ilagay po natin dito ang ating address information like country of birth natin, place of birth. Next po ay ang ating work information, kung ano po ang trabaho natin. I-click lang natin itong may arrow dito sa gilid para makapili po tayo ng ating work. So pwede pala ito sa mga estudyante guys kasi hindi naman i-required yung income. So discard na po ninyo yan kung ano pong pipiliin nyo dito. Halimbawa sa akin itong employee ang pipiliin ko.
Actually, kahit ano na lang po ang ilagay natin. Next po kung anong company industry tayo related. So kayo na rin pong bahalang dumiskarte dito guys. Halimbawa sa akin ay ito, Hotel Travels and Tourism. Next po yung pangalan ng ating pinagtatrabahoan. Sa mga walang trabaho dyan or walang income, kahit ano na lang po ang ilagay nyo dito guys. Diskarte nyo po yan. Katulad sa diskarte ko guys, yung nilagay ko dito ang company name ay hindi na po ako nagtatrabaho dyan o hindi na po ako konektado dyan. Diskarte ko na lang po yan. Next po ay ang ating monthly income. Ito po yung sinabi ko kanina guys, na kapag wala po tayong income ay itong less than 10,000 pesos na lang po ang pipiliin natin. Tapos dito sa source of funds, ang diskarte ko po dito ay salary ang pinili ko. Or pwede rin itong others ang pipiliin nyo. Itong nasa pinakababa. At ayan po. Next po ay ang ating purpose of account. So automatic na po dyan guys may nakalagay na savings. Actually may mga selection pa po yan. Pero dahil savings yung purpose natin, hindi na lang natin papalitan. At itong next guys, are you a resident, green card holder, or citizen of the United States of America or its territories? So of course no po dyan ang ating ilagay. Next po yung ating residential address. Kung pareho lang ang address na nakalagay sa ating valid ID na sinubmit, ay tama na pong nakalagay dito, same as ID address. Pero kung iba na po yung tinitirhan nyo ngayon at ang address na nakalagay sa yung valid ID, may selection po tayo dyan. I-click na natin itong may arrow dito sa gilid. Kung ang pipiliin natin ay itong I have a different residential address, ayan po ang i-click natin. Tapos ilagay po natin yung present address natin ngayon. Sa akin naman ay pareho lang po ang address ko ngayon at ang address na nakalagay sa aking valid ID, ayan po ang pipiliin ko. Next po yung ating active email address. Actually guys, optional lang po yan. Pwede natin lagyan, pwede rin hindi. Pero sa akin, nilagyan ko po. And then pagkatapos natin ma-fill upan lahat, click natin itong next. Terms of service. So kayo na lang pong bahalang magbasa guys kung gusto nyo. Pagkatapos natin mabasa at maintindihan, i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check. I have read and agreed to the terms of service above. And then click next. Create secure PIN. So gagawa na po tayo ng ating PIN guys, 6-digit PIN. So ito po yung ating security code guys. Magamit natin ito sa tuwing mag-transact po tayo para ma-verify. At kapag may mag-pop up na ganito guys, so yan, the PIN you've entered does not meet our security requirements. Bawal po kasi yung pabalik-balik na number guys na magkasunod. Tulad ng 0101, yun bawal po yan. So gumawa po ako ulit. At yun, okay na po. You've successfully submitted your application. We will inform you within 1 working day on the status of your account. Actually guys, hindi pa nakaabot ng 1 minute ay may natanggap na po akong result. At nang pinindot ko po itong got it, ay ito na po ang lumabas. So nasa dashboard na po ako ng Cbank guys. At may savings account na po ako. At successful po yung application ko. So ito na po ang aking account name at ang aking account number. Tinakpan ko lang for privacy lang po. At dito nakalagay ang aking available balance, total earnings, at interest rate. At ito na po ang features and services ng Cbank. So yun lang po. Siya nga po pala guys, hindi pa po available ang kanilang debit card at this time. At sana may natutunan po kayo guys, paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. Para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang mga po guys, see you again sa next kong tutorial video. Goodbye, God bless. Mm-hmm.